Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa first time lang panonood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang ba ito, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin nga po today's reflection. Lahat tayo ay humihingi ng grasya o blessing sa Diyos. Di ba? Lahat tayo guys. Hindi yan may kakaila. Dahil nga, siyempre, para sa mga pangangailangan ng ating mga pamilya. Pero bakit minsan parang kulang, di ba? Parang wala namang dumarating kahit dasal ka ng dasal. O yung iba naman, meron naman, sobra-sobra pero hindi naman pinamimigay. Ayon sa pangalawang Korinto, chapter 9, verse 8. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba. Guys, napakaganda, di ba? So, yung mga blessing na binibigay ay sapat daw o higit pa sa pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ang nagiging problema lang, gaya ng sinabi ko kanina, na kapag sobra-sobra ang natanggap mo, di ba? Pag sobra-sobra na yan, imbis na itago mo, lalo na yung ulam mo sa rep mo, o yung stock mo ng pagkain, ipamigay mo. Kasi ang sabi dito, lagi ninyong matutulungan ang iba. Kasi yun ang nagiging guys, yun ang nagiging reason kung bakit binibless tayo ng sobra-sobra o higit pa ang ating Panginoon. Kasi nga para maibigay natin. So, ano mangyayari pag binigay natin sa kapwa natin? Siyempre, pupurihin nila ang Diyos. Pasasalamatan nila ang Diyos. Lalo na, diba, sa oras na yon, wala silang masahin. Binigyan mo ng pambili ng bigas ng kilo, 60 pesos lang, guys. Diba, lalo na sa probinsya, madalas to, hingihan. Uso yan, sa probinsya, kahit sa amin, dati, nung bata pa kami, guys. Uso yan, pag wala kang ulam, hingi ka kay lola, hingi ka kay ate, kay tita, di ba mga ganon? O kaya kay kumpare, hingi ka. So, meron ganon kasi nga, wala kang pagsaing man lang. Ganon ka higpit ang pangangailangan. Di ba? 1 kilo ng bigas, wala kang may isasaing. Minsan, yung pambaon pa sa mga bata, pinoproblema mo. Kaya kung may sobra kang pera, di ba? Binigay mo yan, kahit 100 lang. Sa maliit na bagay lang, guys, napakalaking tulong dun sa taong nangangailangan. So, kasi yung iba kasi, lalo na pag may posisyon ka na, di ba? Marami nang naipon. Di ba? Makapangyarihan na. So, nagpapayaman pa. Ayaw nilang mabawasan yung kanilang inipon. Ang tingin nila pagka naubos to, wala na. Paano ako? Wala nang matitira. Di ba? Pero yung mga taong kumikilala sa Diyos at alam nila, di ba? Na yung blessing na hawak mo ngayon, pag iyan ay pinamigay mo, hindi ko naman sinabi lahat guys siyempre, magtira ka ng para sa'yo. Pinamigay mo, alam mo, darating din yung araw, ibabalik din ng ating Panginoong Yesus yan. Nang higit pa dun sa binigay natin. Yun ang lagi nating isipin. Kung may lumapit sa inyo, bigyan nyo na kung meron naman talagang sobra. Kahit konti lang. Hindi naman ito sa pamamagitan lang ng pera, di ba? Kung wala ka namang pera pero meron ka namang stock ng damit yan, bigay mo na. Meron ka namang sobrang ulam, kaninang at tanghali, halimbawa, di ba? Kumain kayo ng pamilya mo, pero sumobra. O, tapos may yung alam mong ikapitbahay mo walang ulam, ibigay mo na para sa kanya yun. Hindi na para sa iyo, kasi nga pinakain mo na yung pamilya mo, ibigay mo naman sa iba. So, napakasimple lang, di ba? O kaya naman yung lakas mo, di ba? Yung lakas mo, may nakita kang isang matanda, may buhat-buhat na mabigat, tulungan mo na. Di ba? Tulungan mo na. Yun ang effort kasi yung lakas mo, blessing din yan galing sa Diyos. Binibigyan tayo ng lakas sa ating mga katawan para gamitin din sa kabutihan at pantulong sa ating mga kapwa. So, yan po ang lagi nating isipin na kahit yung iba ipon ng ipon, di ba? Huwag kayong matakot. Kung nag-ipon, huwag kang matakot na mauubusan ka. Hindi mauubusan ng blessing o pagpapala ang ating Panginoong Yesus. Lalo na, kung alam niya na every time na binibigyan ka niya, kahit papaano may nararating.
may natutulungan ka. Hindi maiwasan sa may emergency, di ba? Yung kapatid mo o yung anak ng kapatid mo o pamangkin mo, nanay mo, di ba? Kuya mo o tita mo, nangailangan ng pera. Emergency lang, di ba? Yung nagkataon, may biyaya kang natanggap. Tumulong ka na. Hindi mo naman nasasagutin guys yung bill niya sa hospital, di ba? So, ibigay mo yung para sa'yo. Di ba? 1,000, bigay mo na sa kanya. Kasi ilang gamot na yan, di ba? O pagkain nila. Alam naman natin kung gaano kahirap sa hospital. Kayo kung naranasan nyo na. Kasi ako maraming beses ko na naranasan yan. Mas mahirap sa hospital. Iniisip mo yung una, yung pamasahe mo. Lalo na kung malayo yung hospital sa inyo, di ba? Iniisip mo yung bibili mong gamot. Di ba? Iisipin mo yung bill mo. Just in case lang, nasa private mo din nila dahil emergency na. So, lahat ng bagay na yan. Kaya kung may mag-abot sa'yo, di ba? Sa mga problema mo nung time na yon, binigyan ka kahit pa paano, may pinambali ka ng gamot na lang. Hindi ba napakalaking bagay yun? Nagpapasalamat ka na sa Diyos. So, yun po ang ating dapat na pagsikapan. Sa ultimong bagay na pwede nating itulong, lakas, pera, pagkain, damit, at kung ano-ano pa. Ibigay mo na yan, hindi na yan para sa iyo. Kaya ka nga pinasobra yan para ibigay mo sa iba. So, yan po ang ating talagang pagsikapan na sana magawa natin to sa ating mga kamag-anak, sa ating kapwa-tao, di ba? Marami rin minsan namamali mo sa kalsada, kahit piso-piso, 5 piso, 10. Okay na yan, di ba? Marami pa naman silang hihingan ng mga tulong. So, kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya, at problema rin sa financial, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala, lalong-lalo na kung kayo magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun kanyang ibibigay sa tamang panahon. Kaya tayo po'y manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, stage 4 cancer na, Lord. Bedridden na po. May taning nasa buhay. At kung ano-ano po mga karamdamang nagpapahirap sa kanyang katawan. Iunat niyo po, Lord, ang iyong mapagpagaling na kamay. Ipuhin niyo po, tanggalin niyo po, yakapin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa pamilyang nagkawatak-watak at nagkasira-sira. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, pagbigkis-bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan naming lahat, Lord. Lalong-lalo na po, yung mga kapatid naming walang-wala, ultimong pambili ng bigas, ng ulam, pamasahin ng mga bata, pambili ng gamot, pambayad ng upa, at kung ano-ano pa mga gastusin sa aming pamilya. So, i-bless niyo po, Lord, ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So, ang lahat ng tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.